Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nagdaang vlogs ko po, ay lagi ko pong sinasabi na mag-iingat po tayo sa ating mga pagmamaneho. Dahil nga po sobrang dami na at mataas ang bilang ng mga aksidente ngayon. Dahil nga po sa walang pag-iingat na pagmamaneho, mga kaskasero. At yung iba naman ay talagang maiinitin ng ulo. At ito nga po, kaninang hapon ay may nangyaring road rage na naman dyan sa Cavite at mayroon na namang nagbuwis ng buhay dahil lamang sa mga gitgitan po sa kalye. Yung mga sinasabi ko pong mag-iingat po tayo sa pagmamaneho, baka mamaya ay isang araw, isang gabi, tayo naman ang mapabilang dyan sa mga ganyang aksidente. At eto na nga po, ako po ay umuwi kaninang madaling araw kasama ang asawa ko, alas 4 na ng madaling araw. Kaya nga po yung vlog ko po, late ko nang na-publish, na-post sa YouTube dahil nga po yung aking anak ay binangga ang kanyang Honda City sa likurang bahagi ng isang rider na gegewang-gewang, lasing, ang bilis-bilis ng kanyang motorsiklo, binangga po siya. Mabuti na lamang at hindi po namatay yung rider dahil medyo malakas din po talaga yung pagkakabangga. Sirang-sira nga rin po ang kanyang motorsiklo. At yun naman pong sasakyan ng anak ko ay nasira din, nawasak din. Natanggal yung bumper at yung mga sakay sa loob ng mga kabataan na katulad niya ay takot na takot po dahil nga ang bilis-bilis po nitong rider na to. Lasing. At iba't ibang kanyang mga sinasabi, hindi nga niya alam kung saan siya uuwi. Yan ang problema. Kapag kahit na anong ingat mo, kahit na anong bagal mo sa pagmamaneho, kung mayroon namang lasenggo na babangga sa'yo, isang rider na kamote, no? Ang hirap-hirap nang imaneho ng motorsiklo. Tandaan nyo mga kapatid, kapag ikaw ay sumakay sa motorsiklo, sabi nga po ng karamihan, ay isang paa mo na ang nasa hukay. Kaya nga itong mga nakamotorsiklo na yan, yung mga nakasingle na yan, kapag yan ay nakagit-gitan mo sa kalsada, halimbawa ikaw ay 4 wheels at sila ay yun nga, motorsiklo, nakagit-gitan mo yan, inaakala nila na gusto mo silang aksidentihin or saktan or banggain kasi nga ang hirap po talagang magmotorsiklo. Kaya lang, itong mga ganitong klase ng rider na kamote talaga dahil nga sa kabila ng napakadelikado na ng pagmomotorsiklo, iinom ka pa ng alak at magmamaneho ka ng lasing. Ayun po, wala na tayong magagawa. Nawasak din yung sasakyan ng anak ko at yung rider, nasaktan din siya, marami din siya mga galos. At yung kanyang motorsiklo ay nasira rin. Pero syempre, kailangan pumunta sa presinto, sa traffic. Kasi huwag kayong papayag na hindi kayo pupunta or magkakaroon man lang ng traffic report or blatter kahit na sabihin mo pinapatawad mo na yung bumangga sa'yo. Baka mamaya balikta rin kayo niyan. Kasi mga kapatid, kung nagkaroon ng aksidente, dapat yan ay nakarecord sa blatter or diyan sa traffic department ng PNP kung saan man yung lugar na nagkaroon kayo ng aksidente. So pumunta kami doon at nag-usap, walang ginawa kung hindi magmakaawa itong rider na ito, pero maya-maya, iba na naman ang nasa isip niya kung ano-ano na naman ang sinasabi kasi nga po lasing eh. Nung dumating ang kanyang kapatid at bayaw, aba, eto na. Pagdating po sa presinto, ay sir, auto runs, sabi sa akin ng bayaw. Naku po, napalunok na ako ng laway. No? Kilala po ako nung kanyang bayaw. At nung nagkausap na nga po kami, kumamay po siya sa akin, sir, nagpapagawa kami sa inyo, lalo na po yung boss ko, idol na idol po kayo. Naku, eto na. Paano bang gagawin natin dito? Sabi ko, itong bayaw mo, lasing. Napakadelikado nung yung pangyayari kanina. Pero para po sa akin, alam nyo mga kapatid, dahil sa marami na rin namang mga pangyayari na ganyan na pinagdaanan ko, at marami rin po kaming mga customers dito na inaayos namin ang mga sasakyan na galing dyan sa bangga, yung mga ganitong klase ng kaso, parang nawawalan na po ng saysayan kapag binangga ka niyan. Kasi malaking abala po sa bawat isa, yung maniningil ka pa dito sa mga ganitong klase ng mga rider na wala talaga tong walang pakialam sa mundo. Sabihin na natin gano'n, biro mo, nagmamaneho ng lasing. Tapos yung motorsiklo niya, hindi pa sa kanya nakapangalan, expired pa ang kanyang rehistro. Nakiusap sa akin yung mag-asawa, yung bayaw niya, at siya rin naman ay walang ginawa kundi makiusap din. So ako naman po, bilalan naman po ninyo ako, ang inyong lingkod ay talagang mababang loob po tayo pagdating sa ganyan. Tulad na rin nung bumangga sa akin na Toyota Hilux na hinabol ng aking Toyota Crown, nagabulan kami dito sa Antipolo.
Nung magkaharap na ho kami, wala naman tayong magawa kung nagmamakaawa at humihingi ng tawad, so pinatawad ko. Para na lamang doon sa kanyang bayaw na naging customer namin dito sa Autorans, dito sa Talyer, at sabi nga po niya ay idol na idol daw po ako nung kanyang boss. Hindi ko naman sinasabing ako'y madaling bulahin. Kaya lang, wala po akong mahihita, sabi nga po nung iba. Wala akong makukuha dahil siya po ay pahinanti lamang ng isang furniture shop. So walang maibabayad sa akin, may sakit pa raw yung nanay. Ganyan naman palagi kapag ka naka-aksidente, no? May sakit yung nanay pero may pang-inom o walang maipambabayad dahil maliit ang kanyang sweldo. Ako naman, kung hahabulin at hahabulin ko pa siya, mauubos lang ang aking panahon para magtatawag sa kanya at sasabihin ko sa kanya na ipagawa mo to, meron naman akong talyer. So sabi ko, sige, ako nang bahala dito. Papagawa ko na lang to. Kung gusto nyong tumulong, tumulong kayo. Kung ayaw nyo, walang problema sa akin. Basta ang importante lang ito. Nung oras ding yon, lahat ng dapat na ipataw sa kanyang penalty or kung ano man yung dapat gawin ng mga pulis sa kanya, pati nung enforcer, dapat gawin po sa kanya. So tinikitan siya, inimpound po yung kanyang motorsiklo, pero ang isang malungkot, ito po mga kapatid, wala po tayong breath analyzer or breathalyzer. Napaka-importante po kasi kapag ka ganyan ang sitwasyon, kapag ka ang isang rider na naka-aksidente or yung sabihin na nating suspect sa ganyang klase ng ng mga aksidente, yung lasing na nagmamaneho, dapat meron tayong breathalyzer or yung breath analyzer para malaman kung ganong karami yung porsyento ng alcohol na inihihinga niya. Kasi meron pong level yan. 8% pagka umabot ka doon sa level na yon, ay ikaw talaga ay lasing. Matindi. Yung nainom mo, marami kang nainom at bawal na bawal po kasi yon sa pagmamaneho. Maraming kaso na pwedeng ipataw po dyan. Kaya lang, dahil sa walang breath analyzer or breathalyzer, yung traffic police doon dito po sa Cainta, at ngayon, hindi mo naman pwedeng ilagay doon sa report na ito ay lasing, ito ay may under the influence of liquor kasi nga wala kang breathalyzer. O hindi naman sinabi doon sa medical niya na siya ay lasing. Ang tinignan lamang yung kanyang mga galos, yung kanyang mga sugat. Yan po ang problema. Kaya sana makarating sa kinauukulan lahat po ng mga traffic enforcers, lahat ng mga pulis na yan pagdating sa traffic, pati doon sa opisina na kapag dadalhin mo sa traffic department ng PNP, dapat talaga may breath analyzer dyan para malaman nyo kung talagang yung naka-aksidente na nagmamaneho ay lasing or under the influence of liquor. Alam nyo mga kapatid, napakahirap po ng ganyang sitwasyon. Nung mag-message po yung aming anak na siya ay binangga nga daw po, diyan po sa Ortigas Extension, nandito ako sa upuan na to, syempre medyo ninervyusin ka rin. Kasi kahit na wala siyang kasalanan, kung binangga ka man sa likuran ng motorsiklo at nagkaroon ng problema yung bumangga, halimbawa namatay siya, nabagok ang ulo, napakalaking abala din po yun sa anak namin. Pwede rin siyang ma-detain, pwede rin siyang ma-hold sa presinto dahil may namatay. Yan ho ang problema sa mga ganyang klase ng aksidente. Meron po akong kaibigan na ganyan. Nakaparada yung kanyang Toyota Revo dyan sa Angono, sa highway. May bumanggang motorsiklo, patay, dead on the spot. Yung kaibigan ko nakulong. Hanggat hindi nagkakaroon ng usapan doon sa pamilya nung nabangga, doon sa namatay, at doon sa kaibigan ko, hindi siya nakalabas ng kulungan. 1 linggo siya sa kulungan. Yan ang problema. Ngayon, dahil dito sa pangyayaring ito, hindi rin naman ako papayag na hindi ko masermonan itong kamote rider na ito na bumangga sa anak ko. Dahil kung sakali man na naaksidente siya at ikinamatay niya, napakalaking problema niyan. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa Pilipinas, meron po tayong batas para po dito. Itong Philippine Anti-Drunk and Drug Driving Act. Yung anti-drunk lasing at yung drug. Yung lango sa pinagbabawal na gamot, itong driving act po na ito, ay pwede kang makulong, mabigat na multa, suspension ng lisensya o revocation. At lalo pang bibigat yan, yung multa at maging yung parusa kung may masasaktan or may mamamatay. Yung pagmamaneho ng ikaw ay nakainom or may impluensya ang alkohol sa iyong katawan, sa iyong utak, yan ay sisira ng desisyon mo, pati yung bilis ng pag-iisip mo kung halimbawa ikaw ay nagmamaneho. At kung medyo marami-rami ka talagang nainom, pati yung physical na reaksyon ng katawan mo ay babagal yan or pwede kang magkamali-mali.
kaya marami po ang naaksidente. Dito po sa nangyari sa anak ko, ang sinisisi pa nitong kamote rider ay yung anak ko. Samantalang siya yung lasing at bumangga dun sa likurang bahagi ng sasakyan. Sa mga ganitong klase ng pangyayari, kapag ka ikaw ay nakainom at naka-aksidente ka, sa first offense, ang parusa mo ay multa at pagkakakulong. Yan po yung unang opensa mo. At kung may physical injury, mas mabigat na penalty ang ipapataw sa'yo, kasama na rin yung pagkakakulong. Yung pagkakakulong, depende po yan doon sa sa kaso mo. Kung halimbawa, yan nga, may physical injury or mas mabigat pang mga injuries. At kung halimbawa, namatay pa, ayan, tumitindi yung parusa ng pagkakakulong at tumitindi rin yung penalties na ipapataw sa'yo dahil yan ay dadaan na po yan sa korte. At yun naman pong paulit-ulit at sobrang tindi pa kung halimbawa may namatay sa aksidente ay pwede na ring ma-revoke ang lisensya mo at hindi ka na ulit makapag-drive dahil tatanggalan ka na ng lisensya. Kaya kahit ano pang sabihin ng rider, kaunti lang ang nainom niya, kaunti lang ang na-take niya, o sabihin na natin, halimbawa drugs, wala naman drug addict na umamin ng kasalanan, wala naman drug addict na nagsasabing siya ay drug addict, di ba? So, malamang yan, nakainom yan, sobra-sobrang nainom nila, kaso ang problema, wala tayong breathalyzer or breath analyzer. Kulang sa kagamitan ang ating mga traffic enforcers, ang ating mga traffic police. Kaya sana, Mr. Vince Dizon, sana maglagay din po kayo ng ganyang mga kagamitan para naman dito sa susunod na babanggitin ko ay makaiwas din sa mas matindi pang mga aksidente ang mga motorista. Ito po kasi yung babanggitin ko po sa inyo. Meron po kasi tayong bagong speed limit rules dito po sa Pilipinas. Sa expressways po, kapag ka ikaw ay tatakbo, ang pinaka speed limit po ng mga sasakyan sa kotse ay 100 kilometers per hour. Yan na ang maximum speed limit mo. At sa mga truck naman at buses ay 80 kilometers per hour ang speed limit mo. Sa national highways, tandaan niyo po ito mga kapatid, ito ay bago na speed limit dito sa Pilipinas. At paiigtingin daw po nila ang panguhuli dito. Kaya baka mamaya nandiyan ka sa sa nayon nyo, no? Mahuhuli ka pa ng mga traffic enforcers dahil hindi mo alam na hihigpitan pala ng LTO at ng DOTR at ng mga LGUs ang mga panguhuli dito. Ang susunod po sa national highways, maximum 80 kilometers per hour at 40 kilometers minimum speed po yon sa mga national highways. Yung mga highway na hindi sa expressway o tulad dito sa MacArthur Highway. Diyan, 80 kilometers per hour lang ang maximum mo. Hindi ka pwedeng lumampas dyan sa 80. Maraming corresponding penalties at fines ang i-apply sa'yo kapag ikaw ay mahuli. Ngayon, sa city roads, ito na, city roads, dito sa atin, sa syudad, maximum 50 kilometers per hour. Or kung may mga nakalathala na ibang speed limit, halimbawa dyan sa EDSA, may ibang speed limit dyan, yun, pwede yun. Pero sa city roads ay 50 kilometers per hour lang ang takbo mo at nilampasan mo yun, huli ka po dyan. Dahil ito nga po yung bagong speed limit rules dito po sa Pilipinas. Sa residential school zones, maximum 30 kilometers per hour lang po. Maximum na po yun ha. Sa tapat ng eskwelahan, motorsiklo ka or kotse ka man, bigla kang humarurot dyan ng 40 kilometers per hour or 31 kilometers per hour, huli ka. Dahil po ang ating bagong batas na speed limit dyan ay 30 kilometers per hour lang po. Ngayon, sa mga heavy vehicles in urban areas, ang maximum po ay 40 kilometers per hour lang. Ano naman ang penalty kung labagin mo ang mga speed limit na ito? Halimbawa, nandiyan ka sa NLEX, ang maximum dyan ay 100 kilometers per hour lang sa mga kotse, sa mga SUVs. So, yung mga truck at buses naman ay 80. Kung halimbawa, lumampas ka po dyan, doon sa 100 kilometers per hour na speed limit mo, ay magkakaroon ka po ng penalty na 3 demerits points at meron kang fines na 1,500. Halimbawa, 100 kilometers per hour, nag-101 ka, nabaril ka ngayon nung kanilang speed, nung kanilang video camera na nakarehistro doon, yung speed mo. Okay, meron ka ngayong penalty na 1,500 at 3 demerits points. Kung tumakbo ka ng 21 kilometers per hour na sobra naman yung speed mo, halimbawa 100, tumakbo ka ng 121 kilometers per hour diyan sa NLEX
or 140, yun yung pinakasagad doon, 3,000 naman ang yung penalty. At meron kang 5 demerits points. Kung 41 kilometers to 60 kilometers naman ang naging sobra mo doon sa maximum, halimbawa nag 140 ka or nag 160 kilometers per hour ka, meron kang 5,000 na penalty fines at 10 demerits points. At kung lampasan mo pa ng 61 kilometers, o halimbawa tumakbo ka ng 161 kilometers dyan sa SCTEX, 100 lang po ang maximum, magkakaroon ka ng penalty na 10,000 pesos at 3-month suspension po ng iyong lisensya. Ito yung bagong speed limit rule dito sa buong Pilipinas. Kaya lang, sino mag-i-implement? Sino ang manghuhuli? Pero baka mamaya magulat kayo kasi ito po sa Metro Manila ay ipatutupad nila. Kaya diyan sa mga kamera ng NCAP at pati itong mga ating mga enforcers, mga MMDA at kung ano pa mga LGUs na mga enforcers diyan, mag-iingat po kayo. Kailangan tandaan nyo po itong mga speed limits na to sa bawat kalye, sa bawat nayon, sa bawat baryo, dahil sa bawat kalsada na yan, pwede na kayong mahuli kung lalampasan nyo yung mga maximum speed limits po na ito. Halimbawa, nandiyan ka sa harapan ng inyong eskwelahan at tumakbo ka ng lagpas sa 30 kilometers per hour, huli ka ngayon ng mga enforcers dyan. Kaya lang, paano ka nila huhulihin? Kailangan meron silang baril. Maglagay ng mga radar guns para po matest or makita yung speed nyo at kung kayo po ay lumalabag dito po sa mga bagong speed limit rules po na ito. Kung walang radar guns na magre-record nung inyong takbo at hindi kayo ma-video na kayo ay nag-overspeeding, wala rin pong kwenta. Dahil meron ka ngayong laban na hindi ka naman talaga nag-overspeeding. Kung halimbawa sa loob ng 12 buwan, may huli ka na 2 beses, dodoblihin lamang po yung mga penalties at mga fines na una mong nakuha. Kaya mag-iingat po tayo sa pagmamaneho. Huwag po tayong mag-overspeeding. Huwag tayong magmaneho ng lasing. Dahil hindi po ito makakatulong. Makaka-aksidente ka, mape-penalty ka, pwede pang ma-revoke ang iyong lisensya. Kung hindi ka susunod dito sa mga bagong batas po na ito, itong mga bagong batas trapiko. At doon po sa rider, kamote rider na bumangga sa anak ko, ang sasabihin ko lamang sa iyo, sa susunod na magmaneho ka ulit ng lasing at maka-aksidente ka ulit, sana ay meron ng breath analyzer yung presintong pupuntahan nyo para talagang makulong ka at magkaroon ka ng matinding mga penalties at fines para hindi mo na ulitin yung bisyo mo na nagmamaneho ng lasing. Mas pinalaki yung mga fines, mas pinabigat yung mga penalties, at mas lalo silang magsisipag ngayon na manghuli. Kaya po para makaiwas dito at para po kayo ay hindi naman mahuli at magkaroon ng maraming multa, lagi po kayong dapat updated sa LTO at sa MMDA at sa DOTR. At dapat din po ay alam nyo yung mga lugar na pinupuntahan nyo, magtitingin kayo sa mga signs, sa mga karatula dyan, kung ilan ang speed limit at dapat sumunod po kayo doon. Ipaayos nyo rin po ang mga speedometer ng inyong mga sasakyan. Kung hindi gumagana ang speedometer ng inyong mga sasakyan, ay gumamit kayo ng mga applications na nakikita yung takbo nyo. Tulad ng Google Map, ng Waze, at yung akala. Alisin nyo na po yan. Kapag kayo ay nagmamaneho, alisin nyo na yung akala. Ano po yung akala? Akala ko 60 lang dito. Akala ko 30 lang dito. Akala ko walang eskwelahan dito. Alisin nyo na po yan. Dapat talaga maging attentive kayo. Dapat maging palabasa kayo sa lahat ng mga nakikita nyong mga signs at sa lahat ng mga ganitong klaseng mga rules. Dapat po ay alam nyo po ito. Alisin nyo na po yung akala. Mga kapatid, sana po ay muling nakatulong sa inyo itong vlog ko po na ito. Kapag po kayo ay maaksidente, kung kayo yung inaksidente, wag na wag kayong papayag na hindi magkaroon ng traffic reports or yung accident reports po na yan. Dahil baka mamaya, mabaliktad pa kayo at meron darating sa inyong letter na kayo pa ang nambangga doon sa kamote rider na nag-report sa presinto dahil hindi na kayo nagsampat sa kanya ng reklamo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.